Ito naman ang ginawa kahapon ng mga, syempre, nung kampo ng nila Sara Duterte, mga kababayan, na kung saan po talagang pinagpipilitan nila. Ito po yung structure ng atin pong paliwanagan ngayon, ng ating pong content, mga ka-GPnatics, ay tungkol dito. Kasi kahapon nga nagulat ang lahat di ba? Nagulat ang lahat, mga kababayan, sabi ni VP Sara Duterte, bloodbath. Mukha nga ang nangyari, bad breath lang Bad breath lang pala. Mga kababayan, yung kanyang mga minions, di ba? O yan, mga utusan. O, kita nyo, mga kababayan, mga abogado yan, lahat-lahat. Pakinggan natin kung ano yan nangyari dyan kahapon. Lawyers allied with Vice President Sara Duterte have asked the Supreme Court for a temporary restraining order to halt the ongoing impeachment proceedings at the House of Representatives. The petition, filed as a certiorari with prayer for TRO, was submitted by attorney Israelito Torreon on behalf of taxpayers, not as part of Duterte's legal team. It argues while the... Yan mga kababayan, that is part of their strategy. So, ginagamit nila as taxpayers daw, hindi daw bilang kakampi ni Sara Duterte, mga kababayan. Just me, Marimar. Alam naman na, kahit nasabihin po natin, kahit sabihin nyo, kami ay nag-file ng TRO, bilang taxpayers, hindi bilang isang kakampi ni Sara Duterte, kahit pagbalik-baliktarin nyo man, wala nang maniniwala sa inyo, mga gunggong. Diba? Alam naman namin, mga kababayan, the reason why you filed the petition before the Supreme Court, it is because you are allied of a Duterte. Kayo ay mga minions. The House has the constitutional power to initiate impeachment. That power is not absolute and must be exercised within legal bounds, due process, and the committee's duty to dismiss frivolous complaints. This is the second time VP Duterte and her supporters have sought the Supreme Court's intervention to halt impeachment efforts. Meanwhile, Congressman Terry Ridon, a member of the House Justice Committee, slams the petition for TRO. Ridon says the petitioners have no legal personality to bring the case before the Supreme Court, and their claim of taxpayer status as basis for standing is misplaced. Ridon described the petition as a diversionary tactic from the impeachment proceedings against the Vice President. Oy, merong dito, mga kababayan, sabi kasi ni Ridon, this petition is a clear diversionary tactic designed to deflect from the impeachment proceedings now underway against the Vice President. Mga kababayan, sabi naman ng ibang mga abogado dito, ito ay hindi diversionary tactics. Ito ay siguradong, mga kababayan, ay maliwanag na ang ginagawa ng kampo ni VP Sara Duterte sa kanilang ginawang petition ay isa itong pagpipigil, mga kababayan, para mailabas ang katotohanan. Ito ay pagpipigil, mga kababayan, para mapagtakpan ang kanilang mga kakampi. Lalong-lalo na si VP Sara Duterte, which is true. Di ba, mga ka-GPnatics, lagi nating sinasabi pa ulit-ulit kung wala pong kasalanan. Diba? Para matapos na, why don't you face the allegation against you? Diba? Prove them they were wrong. Mga kababayan, ganun lang, simpleng-simple. Sa dami ng abogado mo, 16, hindi mo kayang humarap, hindi mo kaya na panindigan or depensahan yung sarili. Well, mga kababayan, ang gawain lang naman lagi ng mga guilty pagdating sa mga kaso, masasabi ko po, wala kang ibang hahanapin kung hindi technicality. Technical proceedings. Technical issues. Diyan mo hahanapan ng butas para hindi matuloy. So yung bloodbath, mga kababayan, bad breath lang. Sabi ni Victor Manuel, Kong Ridon is even smarter than the VP of DDLIS. Of course. I totally agree. Diba? Matalino itong si Ridon at palaban, mga kababayan. Hindi kagaya ng ibang mga abogado. Nagtatago sa saya ng Supreme Court.
Sabi ni Terence Villanueva, the 16 lawyers are just a scarecrow. Panakot lang eh, no? Mga kababayan, alam naman natin ang gawain ng scarecrow, di ba, Jonas Benavides? Na ito, mga kababayan, ay pantaboy lang. Kumbaga, mga kababayan, kapag nakita mo, upfront, masisindak ka kasi mga bigating mga abogado. Pero behind, mga kababayan, sa nakikita natin, tama po kayo, panakot lang talaga. Parang sa harap lang, matindi, matibay. Diba? Premyado. Pero pagdating po sa likod, mga kababayan, ay mga bulok na kamatis. Mga bulok, wala palang, walang silbi, diba? Oh. Sabi ni Jesus sa Bayobo, siga, matatakot. Ano ba yan? Sorry. Fire! You're scared? What's that? Fire, fear. Oh, naka. The defense team of detained former President Rodrigo Duterte dismissing the concerns raised by prosecutors on a case information. Lead Defense Counsel Nicholas Kaufman issued a series of guarantees to the International Criminal Court concerning specific individuals mentioned in a previous confidential report. Well, mga kababayan, tama po kayo, no, mga ka-GP Natics. Alam naman natin, she knows that she can't answer. She can't defend herself pagdating po sa issue na to, mga ka-GP Natics. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula eh. She doesn't know how to answer that properly. And she doesn't know how to defend herself. Kasi nga, mga kababayan, once na ikaw ay sinungaling, ay ba? Pag ikaw ay nagsisinungaling, kahit anong gawin mo dyan, kahit anong paikot-ikot, mga kababayan, mauhuli at mauhuli ka. Diba? Hindi po kagaya nung ikaw ay malinis ang konsensya, kahit saang korte kayo maglaban, papayag ka dahil alam mo at iwala ka sa sarili mo na wala kang dapat tinatago o wala kang itinatago at wala kang kasalanan. Ganun lang po yun. Tapos pag nanalo yung sila Sara Duterte gamit ang Supreme Court, ang talino, na sasabihin nila, ang talino talaga ng 16 lawyers. Ang talino dahil sa sa petisyon, sabay ganon, no? Walang kaya. Sino yung mga mga kababayan, mga kasama doon? Halos lahat abogado eh. Estrelito Torion, Resi Angeli Rizada Nolasco, Martin Delgra III, Wendell Abisado, James Bondoc, Vic Rodriguez, Raul Lambino, Luna Acosta Manlitok, Jesus Hinlo Junior, and si Dr. Richard Mata lang ata ang hindi abogado dito eh. Diba? Pero napakaraming lawyers. Pero, again, yung sinasabi dito na sila ay nag-file ng certiorari, mga kababayan, bilang isang taxpayers, ano lang yan? Pabalat bunga, di ba? Pabalat bunga lang yan. Hindi yan masasabi talaga natin, mga kababayan, na yan ay ano lang sila, meron lang kasi silang kumbaga, ito ay tawag dito, parang ano ba tawag doon, mga ka-GP Natics? Ito ay kanilang nakalimutan ko bigla yung sasabihin ko eh, no? Hindi ito yung kumbaga yung bilang isang tao, tayo ay merong karapatan, mga kababayan. Hindi yun dahil sa karapatan, hindi dahil bilang obligasyon nila. 'Di ba? Bilang isang taxpayers, bagkos ito ay obligasyon nila, mga kababayan, dahil sila ay bayad ni VP Sara Duterte. At the same time, ito ay obligasyon nila, mga kababayan, para mapalapit sa pamilya Duterte at baka maging line up sa 2028 election ni Sara Duterte. Yan ang nakikita natin dyan. Diba? Oh. With Sara's courage hiding behind the 16 lawyers and SC. Wow! Para ngayon ko lang nakita to ngayon mga kababayan. Nagtataka ako, kada ganun ko ng mouse ko doon sa comment section, may translate English to may translate, tama ba?
Ano? Ama, manumbalik sila sa'yo. Oh, Father, they will come back. Ngayon ko lang napansin to, nagulat ako. Bakit ganun? Pag ginagalaw ko yung mouse ko, pero our lawyers only spend money kasi they have made a Kaya pala nalilito ako kanina. Sabi ko, bakit puro English? Ayan pala mga kababayan, may automatic translation. Ayan sabi ni Bill daw, pang front lang yan. Sabi sa English, it's just for the front. Ayos din to May automatic mga kababayan, translation He's a lawyer. SC, how many are there? Sabi ni Victor Manuel. Abogado pa niya. SC, ilan sila doon? 12 ata yung abogado nila doon, Medyo nalilito ako dito. Dapat wag na lang nilang lagyan ng translation to. It's not that 16 lawyers are scared. Takot silang iharap ang client nila kasi nga tanga sumagot, sabi ni Arlene Villamor. Exactly. Now, alam nila, mga kababayan, yung capability ni Sara Duterte pagdating po sa ganitong proceedings. 'Di ba? Kapag ganito na, lalong-lalo na kapag naiipit, itong si Sara Duterte, baka mag-war freak. Baka mamaya magwala. Baka mamaya mag-shiminit na naman, mga kababayan. At magmumura na naman at magpapatay na naman ng tao. Tapos sasabihin, no joke, no joke. Kasi si Sara Duterte, nakita ko kapag naiipit at saka kapag galit na galit, mga kababayan, hindi mo na mapipigilan ng ang bunganga Talagang dire-diretso na, di ba? Wala na, Sara, para ka nang naputulan ng isang sungay at isang staff mo, may sabpina na sa NBI at Ombudsman, sabi ni Sir Sniper. Okay, so next topic tayo, mga kababayan.